Magandang umaga po sa bawat isa. So, handa na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Amen! Tayo po ay tumayo. Let's prepare our hearts as we sing praises unto our God. Pero bago po tayo maghandog ng mga awitin, basahin ko lang po itong mga salita ng Diyos mula po sa Psalms 111. I am reading from the Amplified Version. Sabi po dito, Praise the Lord, hallelujah. I will give thanks to the Lord with all my heart, in the company of the upright and in the congregation. Great are the works of the Lord, studied by all those who delight in them. Splendid and majestic is his work, and his righteousness endures forever. He has made his wonderful acts to be remembered. The Lord is gracious and merciful and full of loving compassion. He has given food to those who fear him with awe-inspired reverence. He will remember his covenant forever. He has declared and made known to his people and power of his works, in giving them the heritage of the nations. The works of his hands are truth and absolute justice. All his precepts are sure, established, reliable, trustworthy. They are upheld forever and ever. They are done in absolute truth and uprightness. He has sent redemption to his people. He has ordained his covenant forever. Holy and awesome is his name, inspiring reverence and godly fear. The reverent fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding and a teachable heart are possessed by all those who do the will of the Lord. His praise endures forever. Patuloy po nating pupurihin, patuloy po nating aawitan ng ating Panginoon, for He is our unchanging God. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At ang kanyang salita ay patuloy na mananatili. Maglalaho ang lahat dito sa mundong ito, but His word will endure forever. Kaya po, let's give our best worship and praise to our unchanging God. Come on, church! Taas po natin ang ating mga kamay sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Your word is true, it will never fail. Our soul secure, that you will carry us through. Seasons will change, the sun and moon will fade away. Our hope is sure, that forever you reign. Let it be as you have said. Your ways are higher, you've gone ahead of us. Now we will trust in our unchanging God. Your word unshaken, your truth will be our life. Now we will trust in our unfailing God. Oh, your word is true, it will never fail. Our soul secure, that you will carry us through. Seasons will change, the sun and moon will fade away. Our hope is sure, that forever you reign. Let it be as you have said. Your ways are higher, you've gone ahead of us. Now we will trust in our unchanging God. Your word unshaken, your truth will be our life. Now we will trust in our unfailing God.
will declare that our God will never fail. You will never fail. Trust in you will never fail. We run to you will never fail. We live for you will never fail. We trust in you will never fail. We run to you will never fail. We live for you will never fail. Let it be as you have said. Let it be as you have said. Your ways are higher. You've gone ahead of us. Now we will trust in our unchanging God. Your word unshaken. Your truth will be our life. Now we will trust in our unfailing God. You will never fail. We trust in you will never fail. We run to you will never fail. We live for you will never fail. Let it be as you have said. Let it be as you have said. Your ways are higher. You've gone ahead of us. Now we will trust in our unchanging God. Your will eternal. Your will eternal. Our lives are in your hands. Now we will stand in victory. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na hindi nagbabago. His will, His ways, His thoughts are higher than our thoughts. And there is no one higher than our God. Kaya nga po, ano man yung mga nagiging kadahilanan para mahadlangan tayo sa patuloy na pagpupuri ng ating Panginoon. Patuloy natin itong isuko at patuloy nating ipagkatiwala. For our God is higher. For our God is greater. Kaya patuloy natin siyang aawitan. Patuloy natin siyang sasambahin. Let's sing. Our Father, Creator, you hold our hearts together. There's no one higher than you. Yes, our Father. Our Father, Creator, you hold our hearts together. There's no one higher than you. Redeemer, Defender, our great and mighty Savior. There's no one higher than you. You are always with us, gracious to forgive us. By your power we've been
astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. And there is no one higher than our God. There is no one higher than you. Majestic in wonder, you reign in love forever. There's no one higher than you. Your beauty, your splendor, your glory knows no measure. There's no one higher than you. You are always with us, gracious to forgive us. By your power we've been set free. And Lord, we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. And there is no one higher than our God. There is no one greater than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. There's no one higher. Come on, let's declare. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. And Lord, we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. And Lord, we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. And there is no one higher than our God. There is no one greater than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious.
is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. And Lord, we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. There is no one higher than our God. There is no one greater than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Yes, higher. Come on, church. Utter praise of worship. Let's declare who our God is, what He has done in our lives. Let's thank God. Let's praise the Lord. Let's live His name. No one greater. There's no one higher than you. We will praise you. We will praise you. You're the name above all names, oh Jesus. We praise you, Jesus. We sing your Yes, oh God. You are our Heavenly Father, our Creator, our perfect Redeemer, our glorious Savior, our Messiah. Lord, thank you for saving us, O God. Tunay nga, O Diyos. Let our lives forever praise the glory of your name. For there is no one higher. There is no one greater, O God. You are greater than all of the things that this world can offer, O God. You are greater than our sin, O God. Your love is greater, O God. You are greater sa highs and lows ng aming mga buhay, O God. Kaya nga po, Lord, we ask forgiveness, O God. Sa mga pagkakataon po na tila may mga bagay na mas nauuna po sa aming buhay. May mga bagay na mas napaprioritize namin, O God. May mga bagay na mas nagiging Lord sa aming buhay. Forgive us, O God, for those times, O Lord, that we are being unfaithful, O God. But we thank you, Lord, because you remain faithful, Lord. You remain merciful. You remain gracious, Lord, forever and ever, Lord. Despite ng aming mga pagkukulang, despite ng mga nagagawa namin ay hindi ka lugod-lugod sa harapan mo, God. You choose to love us. You choose to forgive us, O God. You choose to redeem and save us, O God. Kaya po salamat, Panginoon. Kulang po ang buhay namin dito sa mundong ito upang bigyan ka ng pasasalamat at papuri. Kaya Lord, tunay nga po, dinidesire namin, Lord, that our lives forever give glory
and honor to your name. Nawa, Lord, patuloy ng bawat isa sa amin, talagang i-pursue namin to live a life that is holy, pleasing, and acceptable to you, Lord. Let our lives be worship, O God, sa aming thoughts, sa aming ways, sa aming actions. Lord, nawa patuloy na mabigyan ka ng glory and honor. Maraming salamat, Lord. You deserve all the glory, all the praises. For you are the name above all names. You're the King of kings. You are the Lord of lords, O God. You are enthroned upon the heavens, O God. We praise you. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, let's give our best claps unto our God. Amen. Sa ating pong patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng sabayan, sama-samang pagbabasa ng kanyang mga salita. So tayo po ay muling nagpapatuloy sa pag-aaral ng Book of Hebrews. So we will continue on chapter 7 of our study. So please open your Bible in Hebrews chapter 7, and we will read from verses 1 to 10. So tigto 2 verses po tayo. I will read the first 2 verses and then sa last 2 verses, sabay-sabay po tayo. So, Hebrews chapter 7, verses 1 to 10. For this, Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. And to him Abraham apportioned a 10th part of everything. He is first, by translation of his name, King of Righteousness, and then he is also King of Salem, that is King of Peace. He is without father or mother or genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but resembling the Son of God, he continues a priest forever. See how great this man was, to whom Abraham the patriarch gave a tenth of the spoils. And those descendants of Levi, who received the priestly office, have a commandment in the law to take tithes from the people that is from their brothers, though these also are descended from Abraham. But this man who does not have his descent from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. It is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. In the one case, tithes are received by mortal men, but in the other case, by one of whom it is testified that he lives. 9 to 10, sabay-sabay po tayo. One might even say that Levi himself, who receives tithes, paid tithes through Abraham, for he was still in the loins of his ancestor when Melchizedek met him. Ang Diyos po mapagpala sa kanyang mga salita. Maaari na po tayong maupo, and let's prepare our minds and our hearts to the preaching of the word. Okay, so a blessed day to each and everyone. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon for giving us ito pong pasimula ng ating panibagong taon ng paglilingkod sa ating Panginoon. So muli, salamat sa Panginoon on our 5th year anniversary. At tayo po ay nagpapatuloy sa biyaya ng ating Diyos upang patuloy na sa Kanya ay maglingkod. At ang ginagawa po natin bilang iglesia, tayo po ay tumatayo bilang mga saserdote ng Diyos na siyang naglalapit sa Diyos sa mga tao. And at the same time, yung mga taong gustong lumapit sa Panginoon ay tayo rin ang nagiging instrumento. At ang gawain pong yan ay gawain ng isang pari. No? At ang church po ay kinilala bilang royal priesthood, a holy nation. Ang role ng pari ay napakahalaga sapagkat hindi ka maaaring lumapit sa Diyos kung walang pari. Yung mga kasalanan, upang ito'y mapatawad sa lumang tipan sa sistema ng Levitical priesthood, kailangan ng pari. Kung wala ang pari, paano ka mag-aalay sa Diyos?
sapagkat ang role ng pare, sila ang namamagitan sa Diyos at sa tao at sa Diyos. Kaya nga kung pakikipagrelasyon sa Diyos ang usapin, ang tanong, sino ang iyong saserdote? Sa pag-aaral po natin sa aklat ng Hebreo, ay pinapatunayan ng author na ang kaligtasan ng mga mananampalataya ni Kristo ay tiyak, maaasahan, matibay. At ipinapaunawa niya sa mga mananampalataya kung ano ang kadahilanan, bakit ang pananampalatayang Kristyanismo ay ganoon ang kalagayan. At sa pagpapahayag ng katotohanan ito ay napakahalagang maunawaan sino ba ang ating saserdote. So sa umaga pong ito ay magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin sa ating series sa Book of Hebrews. So tayo po ay nasa chapter 7 and verses 1 to 10 ang ating pag-uusapan. At mula po sa talatang ito ay pinag-usapan itong lalaki na nabuhay sa lumang tipan at siya rin ay sa aklat ng mga awit ay nabanggit itong lalaking ito. Kaya naman itong author ng Hebreo ay ipinaunawa sa mga mananampalataya ano ang kahalagahan ng lalaking ito. So itong lalaking tinutukoy ko ay walang iba kundi si Melchizedek, the royal priest. Sa pag-aaral po natin ngayon ay makikita po natin yung dalawang bagay na napakahalaga. Una, yung significance ni Melchizedek kay Abraham. At dito po pinag-usapan yung identity ni Melchizedek sa verses 1 to 3. And then ang sumunod na bahagi ay ipinakita ay yung superiority to the Levites nitong si Melchizedek. At dito po pinag-usapan yung dignidad na ibinigay kay Melchizedek sa verses 4 to 10. At mula po sa pananaw na ito ay ipinapaunawa sa atin na ang pagiging priest ng ating Panginoong Yesus ay mula sa order of Melchizedek. So umpisahan po natin yung significance to Abraham. Pag sinabing significance, ano yung kahalagahan nitong role ni Melchizedek? Sa unang talata, makikita natin yung identity ni Melchizedek. Sabi pong ganon, sa Genesis chapter 14 verse 18, dito pa lang pinag-usapan na si Melchizedek, sabing ganon, and Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of the God Most High. Sa talata pong ito, unang nabanggit ang pagkilala sa isang priest. At itong priest na ito, hindi kasama sa lahi ni Abraham. At ipinakita na itong priest na ito ay sumasamba sa Diyos na pinakamataas, no? The God Most High. Ito pong pagkilala sa God Most High, ito po ay karaniwang ginagamit din ng mga tao nung mga panahon na yon, bagamat hindi kilala si Yahweh, pero yung kinikilala nilang pinakamataas, pinakamakapangyarihan, tinatawag nilang God Most High. At sa pagkakataong ito, yung God Most High ay ipinapaunawa sa atin nung isinulat itong aklat ng Genesis na ito'y walang iba kundi si Yahweh. At etong si Yahweh na God Most High ay mayroong pagkilala din maging hindi kalahi ni Abraham. So ibig sabihin, si Yahweh bilang Diyos, siya ay kinikilala na sa buong mundo na makapangyarihan sa lahat. At etong priest na ito na si Melchizedek ay nagbibigay ng pagsamba dito sa God Most High na tinatawag. And then, after several hundred of years, itong Melchizedek na to ay nabanggit sa aklat ng mga awit.
No, marahil si David ang nagsulat nito. Sabing ganon, the Lord has sworn and will not change His mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. Again, dito sa talatang ito ay nabanggit itong lalaki na si Melchizedek. At dito po sa konteksto ng mga talatang ito, ipinapakilala yung Mesiyas na darating, na siya ay mamumuno, siya ay maghahari. At sa paghahari niya, meron din siyang role bilang priest. At sabi nga ganon, yung pagiging priest nitong maghahari na to na kinikilalang Mesiyas is in the order of Melchizedek. At ito pong talatang ito sa aklat ng mga awit ay pumukaw o nagbigay ng atensyon itong writer ng Hebrews. Sapagkat nung panahon ng ating Panginoong Yesus, nagampanan niya na yung gawain niya na pagtubos sa kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Nung nagsulat yung mga apostles, ay binigyang pansin itong nasa aklat ng mga awit 110 verse 4. At dito nga po yung manunulat ng Hebreo, sabing ganon, sa chapter 5 verse 6, ang tinutukoy dito ay si Jesus. As He says also in another place, you are a priest forever after the order of Melchizedek. So dito po sa talatang ito, yung writer ng Hebrew nagko-quote ng scripture upang siya ay mag-exhort sa mga mananampalataya sa dito sa lugar na ito, no? At pinalalakas niya yung loob ng mga mananampalataya sa katiyakan, sa kalagayan ng kanilang kaligtasan. At nabanggit nga itong mga pananalitang ito na hinango sa aklat ng mga awit. So sa talata pong ito, nagsisimula yung writer ng Hebrew na ipakilala itong si Jesus bilang the most high priest ng ating kaligtasan. Kaya nga sa verse 10 nitong chapter 5, being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. And then, alam po natin na dito sa chapter 5 verse 10, biglang tumigil yung writer ng Hebreo sa pagpapaunawa niya patungkol kay Melchizedek. Dito po, kung naalala niyo po, no, pinag-usapan natin yung mga immature na mananampalataya. And then, pinag-usapan yung mga nagmamature na mga mananampalataya. Sapagkat yung usapin patungkol sa kalagayan ni Jesus na saserdote na galing sa order of Melchizedek, hindi madaling unawain. Ito'y isang mabigat na usapin. Kaya nga binigyan niya ng paalaala, no, nung writer ng Hebreo, yung mga nakikinig, na kailangan sila na lumalago sa pananampalataya upang itong katotohanan ito ay matanggap nila. Mga kapatid, tandaan natin, napakahalaga na tayo ay lumalago sa kaalaman patungkol sa Diyos. Sapagkat kung nananatili tayo sa kaalaman na hindi lumalago, maapektuhan yung ating pagsamba, yung ating paglilingkod sa Panginoon. Pag hindi ka lumalago sa pananampalataya, pwede kang madaya ng sanlibutang ito. Hindi mo madaling makita kung ano ang mabuti at masama. At may mga pagkakataon, yung masama nagiging tama, yung tama nagiging mali. No? Ito po ang usapin kapag hindi tayo lumalago sa kaalaman patungkol sa ating tagapagligtas. Kaya nga po, tinalakay po muna nitong writer ng Hebreo yung epekto ng spiritual maturity sa pag-unawa sa mga katotohanan patungkol sa matibay nating kalagayan bilang iniligtas. At matapos na pag-usapan yung patungkol sa spiritual growth, ibinalik yung usapin tungkol kay Melchizedek. Sabing ganun sa Hebreo 6:20, dito nagtapos yung kabanatang 6 bago
itong chapter 7. Sabing ganon sa talatang ito, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. So dito, diretsahan na ipinaunawa nung writer ng Hebrew na ang tinutukoy niya na nandoon sa order of Melchizedek is none other than Jesus being the most high priest. At ang tanong, sino ba si Melchizedek? So ito po yung tinalakay dito sa chapter 7. Sa unang talata, sa verse 1, sabi pong ganon, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God. Makikita natin dito na si Melchizedek, hindi ordinaryo ang kanyang posisyon bilang pinuno. Sapagkat makikita natin mula sa talata na siya ay hari, and at the same time, siya ay saserdote. Sa takbo ng kasaysayan ng mga Israelita, upang mapangalagaan ang bayan ng Israel, ang Diyos ay nagpapadala o humihirang ng pari, hari, at propeta. No, tatlo po yan. Priest, king, and prophet. Iba-ibang tao yon. No, ganun po ang makikita natin sa kasaysayan ng mga Israelita. Pero ito po, bago po matayo o matatag ang bayan ng Israel, meron na pong lalaki na siya ay hari and at the same time, priest. Na ito pong kalagayang ito ay pagpapakita na ang darating na Mesiyas at tagapagligtas ay naroon din sa ganoong posisyon. Siya'y hari and at the same time, siya ang tagapamagitan ng tao palapit sa Diyos. Priest. At eto pong lalaking ito, sabing ganon, met Abraham returning from the slaughter. So dito po ipinakita na si Abraham nagkaroon ng malaking pagtatagumpay. At nalabanan, natalo, nadaig ni Abraham yung mga hari. At dahil po dito, itong si Melchizedek, sabing ganon, and blessed him. So, blines ni Melchizedek itong si Abraham. At sabi pang ganon, and to him, Abraham apportioned a tenth part of everything. So, dahil sa pangyayaring ito naman ang ginawa ni Abraham kay Melchizedek. No, ibinigay niya yung 10% bahagi ng kanyang nakamkam mula sa pakikipaglaban. Ito pong pangyayaring ito ay hinango nung writer ng Hebrew sa aklat ng Genesis. Makikita po natin yan sa chapter 14, verse 17 to 20. Sabi pong ganon, siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma, no? si Abraham, matapos niyang daigin ang mga kalaban nilang mga hari. Pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer, no? Ito yung pinuno ng mga hari. At sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave na siyang libis ng hari. Sa verse 18, at si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos ay naglabas ng tinapay at alak. No, ito po yung usual na paraan ng kanilang fellowship, no, kainan. Ngayon po pagka magpe-fellowship, kape. No? Nung panahon po ngayon, tinapay at alak. Sabi pa sa verse 19, siya'y kanyang binasbasan na sinabi. So si Melchizedek, blines niya si Abraham. Ano yung sinabi? Pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10% bahagi ng
lahat. So, itong binabanggit ng writer ng Hebreo ay hinango niya dun sa isinulat ni Moises sa aklat ng Genesis. So, yan po yung identity nitong si Melchizedek. Ngayon, ang sumunod na talakayin sa mga binabanggit nitong writer, ang sunod ay ipinakita niya anong ibig sabihin ng pangalan ni Melchizedek. At dito po ikinukonekta ng writer ng Hebreo yung kahalagahan nitong si Melchizedek sa ginawa o sa planong pagliligtas ng Diyos na siyang larawan ng ating tagapagligtas. So ito po yung implication. Sabi pong ganun sa verse 2, kung itutuloy natin, si Melchizedek pa rin po ang tinutukoy. He is first, by translation of his name, King of Righteousness, and then he is also King of Salem. No, yun po yung binanggit sa Genesis. That is King of Peace. Makikita natin dito na itong si Melchizedek, hari. At sa pagiging hari niya, itinukoy na siya ay naghahari na pinopromote niya yung righteousness. And at the same time, yung lugar na pinaghaharian niya ay tinawag na Salem, na ang ibig sabihin, peace. Kaya naman itong si Melchizedek ay kinikilala na hari, King of Righteousness, and at the same time, King of Peace. Itong righteousness and peace na paraan ng paghahari ay isang napakahalagang paglalarawan sa paghahari ng darating na Mesiyas. At yan po yung binanggit sa aklat ng Isaiah. No, sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Ganito po inilarawan yung pagdating ng Mesiyas. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at, pansinin niyo po, prinsipe ng kapayapaan. Ano pa yung sabi? Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang may katarungan at katuwiran. No? Yun yung righteousness. Magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. So makikita po natin dito na yung Mesiyas sa pamumuno niya, ang paraan niya ay sa pamamagitan ng pag-i-implement ng righteousness and at the same time, peace. Yung peace na binabanggit dito ay peace with God. Sapagkat alam naman po natin, bilang makasalanan, tayo po ay kumakaaway sa Diyos at hindi po natutuwa ang Diyos sa atin. At kung mayroong gera sa Diyos at sa mga makasalanang tao, sinong magbibigay ng kapayapaan? Dito po sa talatang ito, yung paghahari ng Mesiyas, hindi lang righteousness ang gagawin niya, na siyang pamantayan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos, kundi magbibigay din siya ng kapayapaan sa relasyon ng banal na Diyos sa makasalanang tao. At ganun po ang naging paghahari nitong si Melchizedek, na makikita po natin na ito rin ang paraan ng paghahari ng ating Mesiyas. At sa verse 3, ipinapakita na itong si Melchizedek ay larawan ng Mesiyas na kung saan siya ay nabubuhay magpakailanman. Kaya nga po sabi sa verse 3, si Melchizedek ipinakilala sa sulat ni Moises, he is without father or mother or genealogy.
having neither beginning of days nor end of life. Si Melchizedek bilang tao, naturally, no, may tatay at nanay siya. Di po ba? Meron po ba ditong ipinanganak na walang tatay at nanay? No, ang tawag sa iyo singaw. So si Melchizedek, kung titignan natin yung natural na kalagayan niya, of course, may tatay at nanay siya. Pero dito binibigyang diin nung writer ng Hebreo yung pagsulat ni Moises nung tinukoy niya si Melchizedek. Sapagkat nung tinukoy si Melchizedek, bagamat ito'y mahalagang tao na binanggit ni Moises na sinusugan sa Book of Psalms, itong taong to hindi pinag-usapan yung pinanggalingan niya. Sapagkat yung palang pagsulat, bakit hindi binanggit yung pinanggalingan niya, ito po'y paglalarawan ng Mesiyas na darating, no, without beginning of days nor end of life. Kaya po ganito ang paglalarawan kay Melchizedek, sabi nitong writer ng Hebrew, but resembling the Son of God, he continues a priest forever. So, si Melchizedek po is a type of Christ. No, pag sinabing type, ito po ay pagpapaunawa sa atin kung sino o ano ang gagampanan na responsibilidad ng ating tagapagligtas. So si Melchizedek, hindi siya yung Son of God. Okay? Hindi siya Diyos. Parang ganito. May mga idiomatic expression na tinatawag. Pag sinabing balat sibuyas, ano ibig sabihin nun? No? Sensitive, di po ba? Hindi ibig sabihin nun na ang balat mo sibuyas. No? Pag sinabing tengang kawali, ano ibig sabihin nun? Alam niyo pa ba yun? No, yung mga kabataan ngayon. No, yung tengang kawali, no, matigas, ayaw makinig. Marami ka nang sinasabi, tumatalbog lang yung sinasabi sa'yo. No? At hindi ibig sabihin no, na yung tenga mo kasing laki ng kawali o gawa sa kawali. No? Hindi ganon. So mga idiomatic expression. So ganun din. Si Melchizedek ay isang tipo ng paglalarawan ng Kristo, ng Mesiyas na darating. So hindi siya yung Mesiyas, hindi siya yung anak ng Diyos, pero kinakatawan niya yung pagdating ng darating na tagapagligtas. At sa puntong ito, ipinapakilala na ang darating na tagapagligtas, He is priest and at the same time, king. At sa pagiging hari niya, ang paghahari niya is in righteousness and of peace. At yung paghahari niya is for all eternity. Forever and ever. At ganon, kinilala si Melchizedek. No, ito yung makikita nating significance ni Melchizedek. Sa Hebrews chapter 1 verse 10 to 12, nabanggit na to nung writer ng Hebreo. Sabing ganon. At sinabi pa niya sa kanyang anak, no, si Yahweh ang nagsasalita. At ang tinutukoy si Jesus. Sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. Sa talatang ito, ang tinutukoy ay ang anak ng Diyos. At ito'y walang iba kundi ang Panginoong Yesus. So sa unang bahagi pa lang, nung sinusulat itong aklat ng Hebreo, no, take note dyan, chapter 1, ipinakilala si Jesus bilang eternal Son of God. At ganun nga po, ipinapakilala
ang ating tagapagligtas. Kaya yung kaligtasan natin tiyak, maaasahan dahil nga sa ganitong katangian. So ito yung significance ni Melchizedek, kaya siya binanggit. Ang pangalawa na magandang pag-usapan at tinukoy ng writer ng Hebreo, ipinakilala na itong Melchizedek na to ay superior to Levitical priesthood. Sa verses 4 to 10. Nung dumating nung na-establish ang bayan ng Israel, isa sa pinagtibay sa kanila ay yung kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos. So sa pakikipagrelasyon nila sa Diyos, importante yung role na ginagampanan ng priest. So paano ipinakita sa mga talatang ito yung superiority nung pagtukoy kay Melchizedek sa Levitical priesthood? Una, doon sa order ng Levitical priesthood, particularly with regards to tithing. Sabing ganun sa verse 4, "See how great this man was, to whom Abraham the patriarch gave a tenth of the spoils." So ipinakita dito na si Abraham, anong binigay niya kay Melchizedek? Yung kanyang tithes. Kanino ba dapat nagbibigay ng tithes? Ang pagbibigay po ng tithes, hindi nagsimula yan sa batas na ginawa ni Moises. Bagkus, ito rin ay plinaktis ni Jacob. Sabi pong gano'n sa aklat ng Genesis chapter 28, verse 20 to 22, sabing ganon, sumumpa agad si Jacob na nagsabi, "Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makakabalik po akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos." At sabi sa verse 22, "At ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin." Tandaan po natin, nung panahon ni Jacob, hindi pa nila kilala si Yahweh ng lubusan. Nung panahon ni Jacob, maraming mga Diyos-Diyosan na sinasamba ang mga tao. At dahil nga si Jacob ang pagmumula ng bayan ng Israel, definitely wala pang bayan ang Israel noong mga panahon na to. Kaya hindi niya kilala kung sino yung totoong Diyos. Pero sa mga panahon na ito, nagpapakilala na ang Diyos sa kanila o sa kanya. At dito nga po ang sabi ni Jacob, sinusubukan niya pa ang Diyos at this time. Kasi hindi niya kilala Hindi niya nga alam kung totoong Diyos si Yahweh o siya ba yung talagang totoong Diyos. So, tinitingnan niyang maigi. Kaya dito makikita natin na nagkaroon siya ng pagsumpa. Kung siya daw ipoprovide ng mga damit at mananatiling buhay, sabi niya gano'n, yung lahat ng makakukuha niya, yung 10 bahagi, ibibigay niya sa Diyos. So makikita natin dito na ang pagpapractice ng tithing, ito ay pagkilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So hindi nakapaloob ito sa batas na ginawa ng tao, yung pagtatites. Kundi ang pagtatites ay isang gawain ng isang tao na nagbibigay ng karangalan sa kinikilala niyang Diyos na nagkakaloob ng mga pangangailangan niya. At sa Diyos na nagpapanatili ng kanyang buhay. Kaya nga po mga kapatid, bakit ka nabubuhay ngayon? Bakit ka may damit? Bakit ka may kinakain? Kung kinikilala mo si Yahweh, ang totoong Diyos na nagbibigay sa iyo ng mga bagay na yan, tulad ni Jacob, dapat lang mag-tithes ka. Sapagkat ang pagta-tithes ay pagkilala na mataas ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Kung wala siya, hindi ako mabubuhay. That is tithing.
Kaya nga po dito nakakagulat yung ginawa ni Abraham kay Melchizedek. Sapagkat kay Melchizedek, inalay niya yung 10 bahagi ng kanyang nakamkam. So nag-tithes si Abraham kay Melchizedek. Yun ang sinasabi dito. At sabi pang ganon, sa verse 5, ito pa yung matindi. And those descendants of Levi who received the priestly office have a commandment in the law to take tithes from the people. So dito, sa Levitical priesthood, sa batas ng pananampalataya na itinuro ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ang mga Levita may karapatang kumuha ng 10 bahagi mula dun sa mga tao. Ganun ang batas. At yung mga tao magkakaloob ng kanilang 10 bahagi dahil kinikilala nila ang Diyos na bumubuhay sa kanila. At ang pakinabang ng ibinibigay nilang 10 bahagi ay ang mga lingkod ng Diyos. Kaya nga po ang tithing, maging sa panahon natin ngayon, mahalagang ini-implement natin yan, ginagawa natin yan. Sapagkat napakahalagang paraan niya ng pagpapakita ng respeto at pagkilala sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen? At dito po sa sistema ng mga Levita, yung binibigay nilang tithes, sabi pong ganon, that is from their brothers, though these also are descendants from Abraham. So sa Levitical priesthood, ganun ang sistema. Yung mga kababayan ng mga Levita na ibang tribo. No? Kasi nga po, di po ba ang Israel, 12 tribes. At yung 12 tribes na yon, bahagi doon yung mga Levites. At etong mga Levites, sila, yung lahi nila ang mga hinihirang bilang saserdote. Bagamat hindi lahat ng Levita nagiging priest, pero yung mga Levita na tinatalaga bilang priest, sila ay binibigyan ng pagkakataon na makinabang dun sa mga inaalay ng mga tao kay Yahweh. Kaya nga po dito sa 2 Kronika 31:4-5, inutusan din niya ang mga tao na nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga pari at mga Levita ang kanilang bahagi para makapaglingkod sila ng lubusan sa kautusan ng Panginoon. So ang intention, yung collection at kasama doon yung tithes, para yung mga pari at Levita na naglilingkod sa templo, may pangkain naman. No? May pambili naman ng damit. No? So para makapag-concentrate ang Levites and priests sa kanilang gawain sa templo, importante. Yung mga tao, they must support them sa pamamagitan ng kanilang mga tithes and offering. Sabi pa sa verse 5, nang maipaalam na ito sa mga tao, tignan niyo yung ginawa ng mga tao, bukas palad na nagbigay ang mga Israelita ng unang ani ng kanilang trigo, bagong katas ng ubas, langis, pulot, at ng iba pang produkto ng lupa. Ibinigay nila ang 10 ng lahat nilang produkto. So bukod sa tithes, meron din silang iba pang mga alay upang yung gawain sa templo may pagpatuloy. Pero alam niyo po, dumating yung time na yung mga tao hindi naging matapat sa Diyos. Kaya nga, sa aklat ng Malakay, no, Malakias 3:8-10, tignan niyo po yung in-address na problema ni Malakay. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinabi, paano ka namin ninanakawan? Sumagot ulit, no? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. So dito po, dumating yung panahon na ang mga Israelita, para silang nag-iipon ng pera sa butas na bulsa.
nagtatanim sila, and then yung mga tinatanim nila, bakit ito'y hindi tumutubo? At yung tumutubong tanim nila, nananakaw ng mga kaaway. No, nagtataka sila, bakit ganon? Alam niyo po, ipinaunawa ni Malakay. Anong problema? Ang problema, pinabayaan nila yung templo. Hindi sila naging matapat sa kanilang mga ipinagkakaloob para sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, naniniwala po ba kayo na may mga pagkakataon kaya hindi maayos ang ating economic life dahil hindi tayo matapat sa Diyos? At may mga pagkakataon din naman na kaya ka hindi lumalago sa pananampalataya at hindi nagpapakilala ang Diyos sa iyo kasi nga hindi mo binibigay yung nararapat na para sa Panginoon. And that is a curse. At dito, pinapaunawa ni Malakay yung ganong sitwasyon. Bakit sila sinusumpa ng Diyos? Kasi nga hindi sila nagiging matapat na ibigay yung 10 bahagi. Kaya nga sabi sa verse 10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. No, yung bahay na tinutukoy dito, yung templo. No, sabing ganon, buong 10 bahagi. 10%. At buo, hindi 99.5%. O 9.5%. Hindi ganon, kundi 10%. Hello? Mga kapatid, huwag tayong madala sa mga maling katuruan na wala nang tithes. Kasi nga, ang pananaw nila sa tithes, yung templo, yung priest sa lumang tipan, na totoo naman, na-abolish na yon. Pero ang Diyos na nagbibigay ng buhay mo, wala na ba siya? Sino nagbibigay ng damit? Sinong bumubuhay sa'yo? Therefore, dapat magbigay ka ng 10 bahagi ng lahat ng kinikita mo. Amen? At ganoon. Pero dito sa pagkakataong ito, ipinapakita na si Melchizedek, hindi man siya Levita, pero itong si Abraham at maging, dito po yung sumunod na talata, makikita natin, maging yung mga Levites ay kasama sa mga nag-offer para kay Melchizedek, itong 10 bahagi. Ngayon, tignan po natin. Bukod sa tithing, ipinakita rin na mas mataas si Melchizedek kesa kay Abraham dahil si Abraham tumanggap ng blessing from Melchizedek. So, di po ba, ang unang usapin, sabing ganun sa verse 6, but this man who does not have his descent from them, no, yan po si Melchizedek, hindi nila kamag-anak, hindi nila kalahi. Ano nangyari? He received tithes from Abraham. And at the same time, hindi lang tithes, kundi si Abraham, pinagpala din ni Melchizedek, sabing ganon, and bless him who had the promise. Sino ba si Abraham? Di po ba si Abraham ang lalaking pinangakuan ng Diyos patungkol sa kanyang plano ng pagliligtas sa sangkatauhan? So si Abraham, espesyal sa Diyos. Pero itong Abraham na to, he was blessed by Melchizedek. Pagka pinag-usapan yung nagbe-bless sa mga tao, sa sistema na itinuro ng Diyos sa Levitical priesthood, ang nagbibigay ng blessing is none other than yung mga tao na superior dun sa kanyang mga kaharap. Sabing ganon sa verse 7, it is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. So pag kami nagbigay ng blessing, yung nagbibigay ng blessing, siya ay superior, at yung tumatanggap ng blessing, siya ay kinukonsider na inferior. Okay? Mas mababa.
Makikita natin sa 2 Kronika 30:27. Pagkatapos nagsitayo ang mga pari at mga Levita, ano ginawa nila? At binasbasan nila, sino? Ang mga tao. So sino yung superior? Yung pari at mga Levita. Sino yung inferior? Yung mga tao. At dahil sa ginawa nilang ito, sabing ganon, at pinakinggan ito ng Diyos sa langit sa kanyang banal na tahanan. Sa aklat ng Bilang, 6:22-27, nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinabi, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, sa ganitong paraan, babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Dito po makikita natin na yung ginagamit para mag-bless sa tao, tinawag ng Diyos. No, hindi sila yung basta kung sino lang na, i-bless kita. No, hindi ganon. Kundi sa sistema ng Levitical priesthood, yung magbe-bless, dapat sila yung itinalaga ng Diyos. Kaya nga po dito si Moises bilang representative ni Yahweh, sinong pinatawag? Si Aaron at yung kanyang mga anak upang gawin nila yung pagbasbas sa mga tao. Paano nila babasbasan? Sabi nga, ito yung sabihin ninyo sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at pagpapalain ko sila. So, yung paghahayag ng blessing, kumikilos si Lord eh. Amen? So, yung nagbibless na kinikilalang superior, pag ginawa niya yung pagbibless sa mga tao, si Yahweh ang kumikilos dun sa mga tao at nararanasan nila yung kilos ng Diyos. At dito si Abraham, bago pa dumami ang bayan ng Diyos, merong nag-bless sa kanya. At yung nagbigay ng blessing sa kanya is none other than Melchizedek. Kaya nga kinikilala na itong offspring ng Levitical priesthood na talaga namang mataas ang respeto ng mga Israelita. Sila ay inferior kay Melchizedek. Isa pa, yung Levitical office. At ang usapin dito, yung pagpapatuloy ng office of the Levites. Sabing ganun sa verse 8, in the one case, tithes are received by mortal men, but in the other case, by one of whom it is testified that he lives. Tandaan po natin, itong si Melchizedek, ipinakilala sa ganitong paraan. Sabi sa Psalms 110 verse 4, the Lord has sworn and will not change His mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. Sa Hebrews 5 verse 6, He says also in another place, you are a priest forever after the order of Melchizedek. And then sa chapter 6 verse 10, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. So dito ipinakita na si Melchizedek, yung kanyang pagiging priest ay forever. Walang hanggan. Teka lang, sino ba yung ipinakilala na walang hanggan? Dito sa Pahayag 1:18, si Jesus ang nagsasalita. Sabi ni Jesus, ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako. Kasi nga po, di po ba, tinubos yung kasalanan natin. Kaya kinailangan yung kamatayan niya. Pero, masdan mo, buhay ako. At hindi na muling
mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. So, kung titignan po natin, sino ba yung mabubuhay forever and ever? That is none other than Jesus. Pero sa pagkakataong ito, ipinapakilala na yung priesthood ni Melchizedek, it is also forever and ever. Magpasawalang hanggan din. Kasi nga, si Melchizedek, ulitin ko, hindi siya son of God, hindi siya Diyos, kundi inilalarawan ng pangyayari sa buhay niya yung makapangyarihang tagapagligtas. Okay? Malinaw po ba yon? Larawan siya. Type of Christ. At sabing ganun sa verse 9, one might even say that Levi himself, who received tithes, paid tithes through Abraham. Bakit? For he was still in the loins of his ancestor when Melchizedek met him. Dito po makikita natin na ang sinasabi nitong writer ng Hebreo, nung si Abraham nagbigay ng tithes kay Melchizedek, yung mga Levita kasama ding nagbigay ng tithes. Bakit? Saan ba galing yung lahi ng mga Levita? Diba kay Abraham? So yung act ng pagbibigay ng respeto ni Abraham kay Melchizedek, kasama doon yung buong lahi na darating mula kay Abraham. Ito po yung tinatawag na federal headship. No? Siya yung representative ng lahi ng buong Israel. Na ang Israel ay bayan ng Diyos. At nung ginawa ni Abraham yung pagbibigay ng ikasampung bahagi, lumalabas na parang yung buong lahi ng Israel ay nagbigay din ng tithes nila dito kay Melchizedek. So tandaan po natin, in summary, dito sa mga pinag-uusapan natin, ano yung significance ni Abraham? So pinag-usapan natin yung identity ni Melchizedek. At dito po nakita natin si Melchizedek as if everlasting righteous king of peace. Ganun ang representation ni Melchizedek. Hari siya, righteous king sa pamamagitan ng pag-i-implement ng kapayapaan. At sabing ganun, everlasting. Ganun ipinakilala si Melchizedek. Pangalawa, si Melchizedek pinakilalang superior to the Levites. At dito po ang usapin, dignity of Melchizedek. Ipinakita po dun sa mga talata as if si Melchizedek ay eternal priest to Abrahamic descent. No? Ganon lumalabas yung kalagayan ni Melchizedek. No? Siya ay king and at the same time priest. At kung titignan natin yung ganitong katangian ni Melchizedek, ito yung masasabi natin. Melchizedek is the resemblance of the Son of God. Yan po yung sinabi sa verse 3. As the eternal and everlasting royal priest. O ibig sabihin ng royal priest, hari at the same time, priest. Yun po si Melchizedek at yan po ay paglalarawan ng ating tagapagligtas, ng anak ng Diyos. Grabe, no? Mabigat na usapin. Kaya nga ang mga immature, hindi agad maintindihan to eh. No? Kaya nung bago pag-usapan yung bagay na to, in-address muna niya yung mga immaturity na sa spirituality. No? Kasi sabi, hindi niyo maintindihan to kung spiritually immature kayo. Pero kung iiwan nyo yung inyong spiritual immaturity, matatanggap nyo at mauunawaan nyo itong mga katotohanan ito. Kaya nga po as an application. So sa significance to Abraham, tandaan po natin, let us recognize the kingdom of the Son as an everlasting righteousness and peace.
Ganyan ang kaharian ni Jesus. Kaya nga, let us honor our King by living righteous. Lumayo ka na sa kasalanan. Kung may ginagawa ka na taliwas sa kalooban ng Diyos, at alam mo, unrighteous, kumbaga, yung kasalanan, alam mong kasalanan, pinagpapatuloy mo pa, nagmamatigas ka, hindi ka nasasakop ng kaharian ng Diyos pagka ganyan ang pamumuhay mo. Dahil ang mga taong nasasakop ng kaharian ng anak ng Diyos, pinipili nila na mamuhay ng kalugod-lugod sa kanilang Panginoon. Amen? Hindi tayo perfect. Wala namang perfect. Sabi nga si perfecto lang. Pangalan lang yon. Pero in spite na ganun ang kalagayan natin, kung ikaw pinaghaharian ng Panginoon, na ang kaharian niya ay kingdom of righteousness and peace with God, ayusin natin yung pamumuhay natin. Amen? At gagawin natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil nagpapasalamat tayo sa kaligtasan na tinanggap natin mula sa Kanya. Amen? And then pangalawa, yung superiority to the Levites. No? Dito, let us recognize the priesthood of the Son has eternal significance in our relation to God. Kaya tayo tinanggap ng Diyos, bagamat makasalanan tayo, dahil sa ating priest. Sino yung priest natin? Si Jesus. Kung wala si Jesus, hindi tayo pwedeng lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So kung wala si Jesus, no one can come to the Father. Kaya po, tignan natin, i-recognize natin, Lord, kaya ako nakakalapit sa iyo, bagamat makasalanan ako, bagamat madumi ako, bagamat sumasablay ako, alam ko, dahil ikaw ang aking saserdote. Amen? Napakabuti ng Diyos. Tanggap niya tayo kung sino tayo. Amen? Pero habang tayo'y tumatagal sa ating relasyon sa Panginoon, hindi ka mananatili sa dati mong kalagayan. Babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Ba't tayo binabago ni Lord? Kasi hinahanda niya yung ugali natin sa pamumuhay sa kalangitan. Hello? Kung ang ugali mo masama, hindi ka pwede pumasok sa langit. Palagi bang mainitin ulo mo? Nang-aaway ka ba? Ayaw mo magpatawad? Ayaw mong sumunod sa... Hindi ka pwede sa langit pagka ganyan ang ugali mo. Kaya ano gagawin ni Lord? Bago tayo pumasok sa langit, tuturuan niya tayo. Babaguhin niya tayo. Amen? Kaya nga ang bunga ng Espiritu ng Panginoon, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and then meron pa yung humility, servanthood, teachability. Wow! Kilos ng Diyos yan. Amen? Love is kind. Love is not jealous. Nagaganap yan sa atin. Bakit? Kasi nasa kaharian tayo ni Jesus, which is righteousness, and we have our priest. Namatay na si Jesus para sa kasalanan. Tinubos na tayo. Kaya hindi ka na dapat pinaghaharian ng kasalanan. Dapat nilalabanan mo na yan. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, bawal ang mataway. Bawal actually, makikita mo nababago ka Amen?
Kaya nga po, isa sa paraan ng pagbabago, let us honor our priests through our tithes. Hello? Yung ikasampung bahagi ng kung ano man binibigay ni Lord, balik mo yan sa Panginoon. Amen? Yun ang paraan para kilalanin natin, Lord, ikaw ang saserdote ko. Kaya magbibigay ako ng tithes para sa iyo. Amen? So as a challenge, share how will you honor the Lord Jesus Christ as your everlasting King and Priest. Malinaw po yan, di po ba? Siya'y King, siya din yung ating priest. So, paano ka mamumuhay ngayon? Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa ganyang kalagayan ng ating Panginoong Yesus sa susunod na mga pag-aaral natin. But for now, it is established. Melchizedek, the royal priest. At yan po ay paglalarawan ng ating Panginoong Yesus. He is the royal, most high priest. Amen? So nakakalapit tayo sa Diyos because of our priest, si Jesus Christ. And then, dahil siya'y King, importante na sumunod tayo sa kanyang pamantayan at panuntunan. Huwag tayong lumayo sa ating Panginoon. Tiyak ang ating kaligtasan. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Pagbulay-bulayan po natin ang ating mga napag-aralan ngayon. And then, wag po nating sayangin yung oras na to, na lalabas tayo sa lugar na to na para bang wala tayong narinig. No, nagtetengang kawali tayo. Para mas makinabang po tayo sa mga ganitong pagtitipon, maging yung mga nasa Zoom. Ipasaliksik natin yung sarili natin sa Panginoon. Sabi ni David, "Search me, O God, and know my heart today. See if there is any wicked ways, any offensive ways that I have done before you." Minsan po, hindi natin alam eh. Minsan hindi natin napapansin na offend na pala si Lord. Sa pagkakataong ito, mula sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, tingnan natin yung sarili natin. And then magpabago po tayo. Pagsisihan natin yung kasalanan natin sa Panginoon, alam niyo po, kaya tayong baguhin ng Panginoon. Amen. Habang inaawit po itong awit na to, let us continue to prepare ourselves. Jesus, God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and
His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Once again, from the beginning, let us declare, Jesus, God's righteousness revealed. the Son of Man, the Son of God. The Son of Let God, us declare, the Son He is the Son of of God. God, His His kingdom. kingdom come. Gusto niyo po ba yun? Let's sing. Jesus, redemption sacrifice. Now glorified, now justified, His kingdom come. Come on, church. Let us declare, and His kingdom And His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come. and His kingdom. And this kingdom's Yes, reign, the kingdom of and Jesus. this kingdom's rule, Yes, oh God. and this kingdom's power and authority. Oh, Jesus. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the word of God Revealed to us. revealed to us. Oh, Jesus. Jesus, God's holiness displayed. Now glorified, Now justified. now justified. His His kingdom. kingdom Yes, He will come. Let us declare, and His kingdom. and His kingdom will know If you believe no in this kind of kingdom, end. sing this song. And His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. God's righteousness. Yes, let us declare, and His kingdom. And His kingdom will know no end. Mga kapatid, ito yung kaharian na meron tayo. And its glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come. And His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Oh, Jesus.
kingdom. And this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness, and this kingdom's reign, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness, Jesus. Jesus, Oh, His righteousness. God's righteousness, Alam po natin na ang paghahari ng Diyos ay ipinahayag niya at ito'y pinakita niya at ito'y nagtagumpay sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay magpakailanpaman. Sa umaga pong ito, bago tayo maghiwa-hiwalay, nakatalaga po sa araw na to ng ating pagsamba ang pagkilala sa ating Panginoon na gumawa ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At bilang pagtanaw sa kaligtasang ito na ginawa ng ating Panginoon, gagamit tayo ng elemento ng tinapay at ng juice. Ngunit bago po natin gawin itong ordinansa na ito, saliksikin po muna natin ang ating mga sarili. Kung meron po tayong nagagawa o ginawa na alam nating hindi tama sa katawan ng ating Panginoon, hihingi po natin ito ng tawad sa Kanya. Hayaan po natin na tanggapin natin ang mga biyaya ng Diyos ng may malinis na mga kamay. Isipin natin ang epekto ng ginawang pagtubos ng Panginoong Hesus sa krus. Tunay nga na ito'y nakapaglinis sa kasalanan. Kaya nga po, kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na patatawarin tayo at lilinisin sa ating mga kalikuan. Kung kayo po ay kumpisal na sa inyong mga nagawa sa Panginoon, inanyayahan ko po kayo na lumapit upang kumuha ng tinapay at ng juice. Itaas po natin ang tinapay.
Tandaan po natin na itong tinapay na to ay nananatiling tinapay. Ngunit sa pagkakataong ito, gamit ang ating pananampalataya, isipin po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus na pag-aalay ng kanyang katawan sa ikatutubos ng mga makasalanan. Pasalamatan po natin siya. Kainin po natin ang tinapay na ito ng may pasasalamat. Taas po natin ang juice. Ito ang sara ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang sara ng bagong tipan. Inumin mo, alalahanin po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Ang juice na ito, nananatiling juice, ngunit sa pagtanaw sa ginawa ng Panginoong Yesus upang tayo'y maligtas, ibinigay niya ang kanyang buhay. Dumanak ang dugo sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang mamamatay. Pagpasalamat po natin ang pagtubos sa atin ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Inumin po natin ang may pasasalamat ang juice na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Batid po namin na itong ginawa namin ngayon na pag-alaala sa natapos mong gawain sa krus ng Kalbaryo gamit ang elemento ng tinapay at ng juice. Batid namin na ikaw ang nagwika. Gaganapin mo ang gawain ito sa muli mong pagbabalik. Muli kang iinom ng katas ng ubas. Kaharap ang mga tao na iniligtas mo. Kaharap ang iyong iglesia na tinubos mo. Ikaw ay nangako, Panginoon, na babalik ka. Panginoon, nag-aantay kami sa muli mong pagbabalik. Nag-aantay kami sa panahon gamit ang elemento ng juice at ng tinapay at ikaw ang mangunguna sa gawain ito. Panginoon, ito pong iyong iglesia na nagkakatipon ngayon. Kasama po namin yung mga nasa Zoom. Batid namin na narito ang iyong presensya. Sapagkat ikaw ang nagwika saan man ang pagtitipon ng 2 o 3. Ikaw ay naroon.
sa kanilang kalagitnaan. Mga kapatid, ang pagtitipon na ito ay pagtitipon na banal. Ang pagtitipon na ito ay napakahalaga at natatangi sapagkat ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. At bago tayo lumabas sa lugar na ito, nais kong ipahayag ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na may likha ng langit at ng lupa, sa ating Diyos na nagplano ng paraan ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak, ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Mula sa kanya nawa, tanggapin ng bawat isa na narito ngayon at maging kasama namin sa online. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord protect you. May His peace, may His joy, may His countenance be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Hello mga online viewers and subscribers! Thank you sa pag-attend nyo ng aming OWS every Sunday. So, thank you sa patuloy nyo panonood sa ating YouTube, sa Facebook, maging sa pakikinig sa Spotify. So, we're so happy na patuloy ka namin, lagi namin kayo nakakasama sa panonood. So, sana marami kayong natutunan sa mga napakinggan nyo today kay Pastor at nakasama din ba namin kayo sa pagpupuli sa kanya. So, sana huwag nyo makalimutan at patuloy nyo i-apply yung mga salita ng Panginoon. And nga pala, before matapos itong video ito, pakipanoorin nyo po yung mga announcement na ipi-play po namin bago matapos ito. And nawawa patuloy nyo supportahan ng aming OWS every Sunday, 2 p.m. via Facebook, via YouTube, and Spotify. Thank you and God bless! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.